Level up na ang Poco, pero solid pa rin yung presyo. Ito yung latest flagship nila na Poco F8 Ultra na kayang sumabay sa mga 70k plus phones sa maraming aspeto. Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,500 mAh battery, most tuned speakers, isa sa mga highlights yan. May 5x periscope telephoto na rin ngayon. At andyan din yung kakaibang design nila na parang pantalon na phone. Pantapon? As usual, dadaanan natin lahat, pros and cons, gaming, battery test, real-world usage at comparison sa ibang mga high-end phones. At kung interesado kayo, huwag nyo kalimutang i-click yung link dyan sa may description or sa may YouTube Shopping tab para makuha nyo to sa pinakamababang presyo. Okay, so pag-usapan muna natin yung design. Unang tingin dito sa F8 Ultra, hindi mo rin naman pagkakamalang gaming phone eh. Sure, andyan yung signature Poco design na rectangular camera island or camera plateau kung tawagin ng Apple. Pero itong denim blue na design, sobrang unique, maganda, premium looking, at hindi siya yung performance-centric phone ako, malakas ako, pang-gaming ako. Hindi ganun yung itsura. Bali, gumamit sila dito ng 3rd Gen Nanotech Leather 3.0 na may denim textured finish. So, mukha siyang fabric pero parang premium leather yung hawak mo. Smooth hawakan, hindi madulas sa kamay, at fingerprint resistant din. Para din talagang pantalon yung hawak mo na high quality, by the way. Hindi yung mga peke na imbis na Levi's, LV's yung tatak, o di kaya Dolce & Banana, Chugi, hindi ganon. This is a premium looking phone. Actually, ang ganda ng color combination ng silver plus denim. Siyempre, ang laking plus din itong Sound by Bose na branding. Alam naman natin na yung presyuhan ng mga audio products nila ay may pagka-pricey at mataas kumpara sa mainstream or entry-level brands. So, siguro ang sa akin na lang, mas magandang execution pa sana sa paglalagay ng Poco na branding. Good sa akin na maliit lang, pero mas maganda kung engraved tapos silver din yung kulay. Mas magmumukhang mamahaling pa sana, but overall, panalong design pa rin, premium, unique, at honestly, hindi ko to inasahan from Poco. Kung minimalist naman yung atake mo, meron din silang cold sculpted glass version, kulay black, malinis din, curved, tapos very flagship din yung datingan. Malaking phone to na at the same time, hindi gaanong mabigat, pero kung babagsak sa mukha mo, kaka-cellphone mo sa kama, masakit-sakit pa rin yan. Manipis lang din for a phone with 6,500 mAh battery. Komportable pa rin naman kahit na flat front and back. Tapos in terms of build, as expected, naka-metal frame ulit tayo, Poco Shield glass protection para sa display, proprietary strengthened glass nila yan para mas durable at mas scratch resistant, IP68 rated pa rin for dust and water resistance, so masasabi na rin talaga natin na pang high-end phone yung build. Now, pagdating sa display, ganun din yung sitwasyon. Hindi pa nga lang siya naka-LTPO panel, so hindi kayang bumaba ng 1 Hz to save battery life, pero bukod doon, pang flagship na rin lahat. Actually, almost 20% less din naman yung power consumption nito kumpara sa display ng last year's F7 Ultra. Ito yung 6.9-inch 120Hz Poco Hyper RGB AMOLED display nila. Malaki talaga at sobrang nipis na lang din ng side bezels. Slightly lower yung screen resolution natin dito ngayon compared sa F7 Ultra. But for a screen this size, mataas na resolution pa rin to. Very sharp looking pa rin yung mga text. Ako, nagsusulat ako ng script sa phone ko, so malaki-laking bagay din sa akin yan. Of course, very smooth and responsive din. Naka 120Hz refresh rate tayo dito and 2,560Hz na rin yung instant touch sampling rate na pwede namang ma-activate sa mga games na i-install natin. Nga pala, ultrasonic din yung fingerprint scanner natin dito at yan din yung gamit sa mga high-end phones ngayon tulad ng S25 Ultra and Vivo X300 Pro. So bukod sa mabilis lang mabasa kapag nag-a-unlock ako, mas secure din. Gagana kahit basa or pawisin yung daliri mo at mas reliable din kung nasa low light environment ka. Maganda rin yung vibration motor. Ramdam yung yanig sa bulsa pag may natawag sa akin. Very satisfying din yung haptic feedback kapag nagtatype ako. Maniningil kasi sana ako ng utang kaso wag na lang. Nakakaya naman sa kanila. 5 years na rin kasi yung nakakalipas, so siguro wala na lang din yun, no? Mas maliwanag na rin kumpara sa F7 Ultra. 3,500 nits yung peak brightness and 2,000 nits sa high brightness mode. Hindi naman ako palalabas but sinubukan ko na rin gamitin ng tanghaling tapat. And yes, visible display pa rin so wala namang problema dyan. TUV Eye Care certifications meron din. Tapos pagdating sa mismong picture quality, 12-bit panel pa rin to so supported ang 68 billion colors. Widevine L1, HDR10 and Dolby Vision support meron din. So as usual, legit na
na magandang display na naman to for watching videos. Nag-Netflix ako dyan, Hero Academia, patapos na. Binalikan ko rin yung last episode ng Stranger Things. Malapit na rin kasi yung bagong season. Ganda ng kulay, solid contrast, and deep blacks. At malaking plus din sa watching experience natin, yung speakers. Again, naka-Bose tuned speakers tayo dito at yes, itong bilog sa likod ay speaker din at yan yung nag-handle ng low frequencies for a deeper, mas may impact na bass without being distorted. So actual 2.1 channel speaker setup to since meron tayong left speaker, right speaker, at sariling subwoofer. Now, bago kayo ma-hype na, wow, sobrang ganda, sobrang lakas, wow, wow, wow. Set lang natin ng tama yung expectations natin kasi smartphone speakers pa rin yan. So, hindi pa rin siya yung tipo na parang may dumadagundong na portable speaker. Pero, for a smartphone speaker nga, panalo. Meron tayong dalawang sound profiles, dynamic tsaka balance. Parehong tuned by Bose acoustic engineers, but personally, dynamic ako dito. Kumpara sa iPhone 17 Pro Max, mas lamang to ng konti sa lakas at after kong makinig sa ilang mga kanta, mas marami akong micro details na naririnig dito sa F8 Ultra. Which is impressive kasi una, marami-rami din akong nasubukang high-end phones this year. S25 Ultra, X300 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Galaxy Fold 7, Red Magic 11 Pro. At sa mga phones na yan, mas gusto ko yung speakers ng iPhone 17 Pro Max. Tapos, pangalawa, wala pang kalahati yung presyo nito kumpara dito. Malinis yung highs, hindi masakit sa tenga, vocals malinaw din. At eto pinanood ko ulit yung isa sa mga paborito kong bakbakan sa anime, Gyutaro versus Uzui. Yung mga kalansing ng espada nila, yung mga pagsabog, may oomph din. May mga naririnig din akong mahihinang pagsabog dito sa F8 Ultra na halos hindi ko na naririnig sa iPhone 17 Pro Max. So yes, legit na magandang speakers talaga siya. Hindi to super accurate na sound test since dadaan pa to sa microphone ko at sa speakers or headphones mo, pero eto na rin para may idea kayo. Everyday performance, hindi na sorpresa sa atin to. Super goods as expected. Lagi na rin naman natin itong inaasahan sa F-series ng Poco since malalakas na chipsets ang ginagamit nila dito. And this time, hindi ito yung usual style ng Poco na gumagamit ng last year's flagship chipset para mas mababa yung presyo. F8 Pro yung ganon, but dito sa F8 Ultra, yung latest na pinakamalakas ng Qualcomm na talaga. 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5, LPDDR5X memory, and UFS 4.1 storage na available in 12.256 and 16.512. Naka HyperOS 3 based on Android 16. Marami na rin sa ating pamilyar dito at ganun pa rin naman. Okay yung interface overall, mas refined yung animations, mas stable, pero andyan pa rin yung bloatwares. Tanggap na yan ng ilan sa atin since nakakatulong nga para mas mapababa yung presyo. Pero sana bawasan pa rin sa mga susunod na release. At meron pa nga rin palang mga ads na I suggest na i-turn off kaagad natin kasi yung iba dyan ay sugal. Software update naman natin ay 4 major Android upgrades at 6 years na security patches na sobrang panalo na rin considering the price. Ang Tutu benchmark score natin ay umabot din ng more than 3.8 million points. Sobrang taas na score nito to the point na hindi mo na pagdududahan kung mabilis ba o hindi, or kapag natalo ka pa sa game, kulang na sa practice malamang. Actual usage, very smooth, no lags. Kahit sa multitasking, connectivity-wise, okay din lahat. May eSIM support, mabilis yung 5G speeds, at stable din yung signal. No problems din sa calls nung sinubukan ko, tawag-tawag habang umuulan para mas dramatic, at naka Wi-Fi 7 na rin. Tapos pagdating sa gaming, 4 games yung sinubukan ko, 2 less demanding games at 2 ring mabigat. Call of Duty Mobile, sinagad ko yung settings para ma-unlock yung 120 FPS, and sagad
na 120 FPS din yung average sa parehong multiplayer and VR mode. Mobile Legends, matik na to, may ultra settings at very smooth. 120 FPS average din tayo dyan. Tsaka MVP, Legendary, hindi namatay with 20 plus na assist. Ay, Di pala kasama yon. Tapos sa Genshin Impact, highest settings. Normal naman dito na may konting frame dips pa rin kapag maraming kalaban tsaka buhos yung skills. Heavy talaga yung game pero 60 FPS pa rin yung average after 30 minutes of gameplay. So very smooth pa rin overall at wala ring thermal throttling. Now for Wuthering Waves naman, eto talaga yung pinaka nagpahirap. Eto rin kasi yung pinaka mabigat sa apat. Sinagad ko rin yung settings, 30 minutes of gameplay and most of the time, nakakakuha tayo ng around 60 FPS or 50 plus, pero nasasagad talaga yung chipset dito, so kapag umiinit na ng sobra, nalilimit tayo sa 45 FPS. Then magko-cooldown ulit, tapos babalik ng 60 FPS limit. So sa 30 minutes na gaming, nakakuha ako dyan ng 55 FPS na average. Kung gusto mo ng consistent 60, magbababa ka ng konting settings. Thermals, maganda yung results sa ML, CODM, and Genshin. Actually, hindi umabot ng 45 degrees sa Genshin, which is very good for a flagship chip. So yung Wuthering Waves lang talaga ang nagpapainit. Kaya niyang sagarin yung phone to around 48 degrees Celsius. So kung ganitong kabigat yung lalaruin mo dito, highly recommended pa rin ang paggamit ng phone cooler. Pagdating naman sa battery, dito mas ramdam yung malaki-laking talon kumpara sa F7 Ultra. From 5,300 mAh last year, naging 6,500 mAh na ngayon. Tapos sa PC Mark battery test na ginawa ko, umabot ng 19 hours and 41 minutes yung nakuha kong screen on time. Para lang din may reference kayo, yung F7 Ultra, umaabot lang ng around 15 hours na SOT sa parehong testing. So mukhang hindi lang siya basta-basta upgrade lang sa battery capacity. Ramdam din yung mas magandang power efficiency or yung combo ng mas matipid na display, mas optimized na chipset, at mas maayos din na tuning ng HyperOS 3. Sa actual usage, 1.5 to 2 day phone sa akin yan. Kung casual social media, YouTube, browsing, and konting camera lang naman. Pag may mobile gaming naman ako, ML or CODM, easy full day pa rin siya since hindi naman mabibigat yon. Hindi ka kakabahan na baka kapusin sa araw mo as long as you start the day with a full battery. Genshin or Wuthering Waves na magdamagan. Yan, tatamaan talaga yung battery, syempre. Pero, syempre din, mas makunat na rin to kumpara sa mga previous releases nila. Sa charging, 100 watts yung wired charging na supported. Super bilis lang mag-charge kahit na malaki yung battery. Hindi mo po problemahin yan. Kung nagmamadali ka, pwede mo ring i-turn on yung top speed para mas mabilis pa. However, walang included na charger sa loob ng box. I mean, yes, kitang-kita naman natin dito yung pag-akyat ng Poco sa premium phone category, pero nakakalungkot lang din na ginaya rin nila yung style ng ibang mga premium phones na walang included na charger sa box. Nakakalungkot, yes, pero hindi ko naman siya ibabash dahil dyan since kung titignan natin yung mga kakompetensya, ganun din naman. At may magandang early bird promo naman sila, so mamaya babalikan pa natin to. Yung 50-watt wireless charging support, super goods din. Mas mabilis kumpara sa karamihan ng mga wireless charging feature ng ibang phones. 22.5-watt reverse wireless charging, meron din sakaling maubusan yung earbuds mo or malobat yung nililigawan mo tapos aalukin mo ngayon ng reverse wireless charging. Pogi! Overall, safe to say na makunat at reliable na yung battery natin ngayon dito sa F8 Ultra unlike sa last year na sakto lang. Triple 50 megapixel camera setup tayo sa likod, main, ultra-wide, and 5x periscope telephoto cam, tapos 32 megapixels naman yung pang selfie. So eto yung mga nakuha naming photos gamit ang main camera, Light Fusion 950 sensor yung gamit natin dito with OIS. Surprisingly good yung mga photos natin dito kasi gloomy yung weather nung kinuha namin yan. Hindi naman naging super flat and dull at nakakuha pa rin tayo ng good colors. Yung mga texture sa mga Christmas decors, kuha pa rin. Dito sa walls, medyo matapang lang yung reds dito sa may upuan but overall, good looking photos pa rin considering nga na makulimlim nung mga oras na to. Nung umaraw naman, kumuha ulit agad kami ng photos at dito, mas nakita natin yung details, colors, and sharpness na pwedeng i-offer ng Poco. Indoor shots natin, very clean, sharp and detailed. Dito
Dito kasi kontrolado rin natin yung lighting, punchy yung colors pero hindi exaggerated. Sa nighttime photos ako na-impress, malinis yung highlights kahit marami ng pailaw dito sa BGC, sharp looking photos pa rin, kahit yung mga building sa likod nitong orasan ang linis pa rin. Itong Christmas tree ng Uniqlo, detailed at controlled din from top to bottom. Nahirapan nga lang sa mga puno dito sa right side, but overall, very good nighttime photos pa rin at pasok na pasok to for social media postings natin at hindi na kailangang i-edit bago i-upload. Sa food shots, goods din. Sakto yung kulay ng pagkain, hindi masyadong yellow kahit na warm yung ilaw sa restaurant. Yung texture ng toppings, malinaw pa rin at hindi naman nagmukhang over-sharpen. Yung ultra-wide nga lang natin dito, sakto lang, hindi siya pang wow pero hindi ko rin naman masasabi na walang kwenta. Color-wise, malapit-lapit naman sa main camera but most of the time, may pagka-soft yung kuha. Sa texture, sa mga dahon, sa edges ng frame, usable but personally gagamitin ko lang kung kailangan talaga. 5x periscope telephoto ng F8 Ultra, eto solid sa details, lalo na pag maayos yung lighting. Makikita mo dito sa Uniqlo setup, vibrant talaga yung red at malinaw din yung paligid. Dito naman sa Breitling clock, medyo soft dahil na rin sa lighting but overall goods pa rin, basa pa rin yung text. Dito sa MG logo, okay yung clarity, medyo aggressive lang yung noise reduction sa darker parts at nawala na yung detail sa shadows. Outdoors, punchy at maganda yung kulay. May konting over-sharpening lang sa ibang mga textured parts but super goods na nang kayang i-offer ng Poco para sa ganitong presyo. Dito sa mga bulaklak, ang linaw ng subject, good-looking photos, yung lanterns natin dito, clear and detailed din. Kahit sa 10x zoom, maganda pa rin yung mga kuha at pwede nga rin pala hanggang 100x zoom kung sakaling kailangan mong gamitin para magbasa ng text na malayo. Sa selfies naman, goods yung details, malinaw yung skin textures, kita yung pores, detailed yung balbas ni pare. Outdoors, medyo harsh and by the way, laging naka-turn off yung beauty filter natin dito. Dynamic range is decent naman. Tapos dito sa Groofies, malawak yung field of view, kasyang-kasya kami ng anak ko dyan. Hindi ring blown out yung highlights dito. Medyo nawala lang yung detail sa buhok ng anak ko, so hindi perfect pero good looking selfies pa rin. Maganda yung separation sa mga portrait shots gamit yung 5x periscope. Maganda yung background blur, yung detail sa mukha malinaw, hindi mushy, at hindi rin naman sobrang aggressive ng skin smoothening. In fairness, kasi malinis din yung edge detection ngayon. Though syempre kapag biglaang napagalaw yung subject, normal lang na sumablay pa rin. Tulad nito nung biglang natawa yung subject. Happy. Pagdating naman sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 8K 30fps. Ito yung kuha namin at 4K 60 converted to 30fps para mag-match dito sa mismong YT video natin. Sharp, detailed videos tayo dito and stable din yung kuha. Hindi maalog kahit naglalakad tayo. Good colors. Actually, pwede rin tayong mag-record in 10-bit log. Tapos pwede rin tayong mag-switch between the 3 cameras while recording in 4K 60. Ultra-wide, wide, and telephoto. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco F8 Ultra. Finally, meron na tayong 4K resolution dito. Wala pa rin 4K 60fps, pero 4K 30 is improvement na rin kumpara sa dating release nila. Matagal-tagal na rin nating nire-request to. Sa nakikita ko dito, hindi pa rin naman siya yung tipo na pang-vlog talaga na tatapat sa mga high-end phones na camera-centric. Pero at least nag-improve na tayo kumpara sa mga dating selfie camera nila. Let me know sa comments kung anong tingin nyo sa video and audio quality gamit ko yung built-in mics. At sabihin ko na nga rin pala na meron din tayong Poco Pad X1 giveaway sa Facebook. So, bisitahin nyo na lang din yung FB page natin. Okay, so Poco F8 Ultra, legit na flagship phone to, solid sa maraming aspeto at premium phone talaga from Poco. Pero ang tanong, premium din kaya yung presyo? Half the price lang ng typical flagship phone mo. 39,999 pesos yung 12256, 42,999 yung 16512. Pero tulad ng dati, may early bird promo ulit sila para makuha na lang natin to for 34,999 pesos. Plus may kasama na rin yung 50 watts na wireless charger na bihira lang ding i-offer ng ibang mga brands. Sa 35k na presyo, sobrang panalo. Kahit pa 12256 yung kunin mo. Sure, hindi siya yung pinaka na gaming phone or yung pinaka na camera phone,
But so far, sa mga flagships na nasubukan ko this year, pangalawa at very close yung performance niya sa Red Magic 11 Pro. Yung camera naman ay goods na rin for a 35K phone at legit na kaya ring makipagsabayan sa ibang mga 70K plus high-end phones sa maraming aspeto. Magandang display, makunat na battery, super fast charging with 50-watt wireless, premium looking design with IP68 rating, at syempre, andyan din yung Bose-tuned na 2.1 channel speakers. Para sa mga cons, wala namang major deal breaker pero kailangan mo ring malaman na umiinit kapag sobrang demanding ng game. So, best paired pa rin with a phone cooler kapag ganon. Walang included na charger sa box this year. May mga bloatwares pa rin tayong i-uninstall. Yung mga ads, turn off nyo na lang din kaagad bago pa kayo maengganyo. Yung selfie camera, upgraded na pero hindi pa rin yung tipong pang-vlogging. At sayang din kasi hindi pa rin nila na-include dito yung one of the most requested features ng mga gamers na bypass charging. Bukod sa mga yan, na-impress talaga ako dito sa F8 Ultra. Bagay na bagay to sa mga naghahanap ng flagship or high-end experience phone sa mas mababang presyo. Isa sa mga pasabog na phones ngayong taon at definitely a much better deal kumpara sa F7 Ultra. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Link sa description para sa mga interesado or YouTube shopping tab kung meron para sure na legit at makuha nyo sa promo price. Let me know sa comments kung anong tingin nyo dito at next natin, Poco F8 Pro. Ho, ho, ho!